Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa. Ang kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma ay ang pinakamahabang sulat sa New Testament at ang pinakamahalagang sulat ni Pablo. Dito maliwanag na inilahad niya ang kanyang aral tungkol sa kaligtasan na binigay ni Jesus sa mga tao, lalo na sa mga hintil. Pinakita rin niya ang kaugnayan ng mga hintil at ng mga Hudyo. Ang pinakabase ng kanyang kaugnayan ay ang binyag. Dahil dito, naging isa na lamang silang lahat. Ang sinulatan ni Pablo ay ang mga Kristiyano sa Roma na karamihan ay mga hintil. Sinabi niya na sila ay kasama na rin sa kaligtasan at hindi na kailangan maging Hudyo o magpatuli at sundin ang batas ng mga Hudyo. Sapat na ang pananalig kay Kristo na ating tagapagligtas. Systematic ang presentation ni Pablo ng kanyang doktrina. Pero medyo mahirap din sa atin maintindihan dahil gumagamit siya ng mga paraan ng arguments ng mga Hudyo. Ang mga sinulatan pala ni Pablo ay hindi pa niya kilala. Hindi pa siya nakapunta sa Roma. Sumulat siya kasi may balak siyang pumunta doon at inilahad niya ang kanyang katuruan upang makilala siya at tanggapin siya ng mga taga-Roma. Ito ay pabungad na ating liham. Maliwanag ang kanyang pagpapakilala. Siya ay isang apostol na hinirang na mangaral ng magandang balita. Ang magandang balitang ito ay pinangako na sa mga propeta noon pa man at nasasaad na sa banal na kasulatan. Ito ay tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, na galing sa lipi ni David. Nakilala natin siyang anak ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Siya, si Pablo, ay apostol upang ipahayag sa lahat ang pananampalatayang ito at sumunod sila sa kanya. Kasama na ang mga taga-Roma na tinatawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang pinakamensahe ni Pablo ay si Hesukristo. Hindi niya sinalaysay ang buhay ni Jesus.
ito'y matatagpuan na natin sa 4 na ebanghelyo. Ang kanyang binigay ng diin ay ang mga bagay na mahalaga, ang kahalagahan ni Kristo. Siya ay Diyos, anak ng Diyos, at ito'y napatunayan sa kanyang muling pagkabuhay. At siya ay tao, galing sa lipi ni David. Si Jesus ay Diyos at tao. Ang pagtanggap kay Jesus sa pananampalataya ay nangangahulugan na sumunod tayo sa Kanya. Tularan natin siya. Dito tayo nagiging banal. Ang bawat binyagan ay tinatawag na maging banal. Ang mga taga-Roma ay tinatawag na maging banal sa pamamagitan ng pagtanggap nila at pagsunod kay Hesukristo. O Panginoong Diyos, palagi mong ipad-ala-ala sa amin ang tawag sa amin para sa kabanalan at itanim sa aming puso ang pagtanggap namin kay Jesus na magdadala ng ganitong kabanalan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.